So mag-harvest na tayo ng ating wild daisies na tanim from 6 months ago. Yan. So magagawa kasi tayo ng wild daisies tea. So, pag may itinanim, may aanihin. So, yung mga bukol pa lang guys, hindi natin yan i-harvest. Pabubukahin muna natin. So, my hands is dirty already because I started cleaning up, removing grasses. At ayan, pati yan guys, iha-harvest natin. Ayan. Ga-harvest tayo dito. Ah, di ba? Ang ganda, oh. Dami tayong harvest ngayon kasi marami akong tinanim dito na wild daisies before I go back to Canada. So, mga ano kasi to guys, mga dried flowers of wild daisies na tinanim ko dito. So ngayon, harvest time after 6 months, di ba? O, may libre na akong tea. Hindi na ako bibili. Dami nito, oh. Diba? Hindi na ako magsusuot pa dun sa gubat para mag-harvest nito. At least dito na sa harap ng bahay. Tabing bintana. Sunod na harvest ko, pagbalik ko uli by August. Kasi next week, I'm back to Canada. So, 3 weeks lang ako dito. Yung buong 1 week ko, hindi ako naglalabas ng bahay. Kasi nga, medyo masama pakiramdam. Dahil nga nahawahan ako ng sipon sa San Francisco. So, ngayon, okay na ako. Naubos ko na yung aking gamot na galing sa doktor guys. Kasi takot ang aking hubby, pinadoktor niya ako. Ayan, ganda oh. Diba? Oh, diba? Ang dami niyan guys. So, tiba-tiba ako sa harvest oh. Diba? Kaya pag maitinanim, may aanihin. Habang naghahawan ako guys, kasi naghahawan ako dito sa palibot nitong aking mga tanim na mga halaman na namumulaklak. Ang dami ng busy sa aking mga roses. So, mag-harvest. Diba? Maya-maya, baka mag-harvest ulit ako ng dandelion, roots, and leaves. Sayang yung natira ko nung isang araw doon guys sa labas. Kasi inabot ako ng alas 8 ng gabi, dumilim na. Hindi ko na nahugasan lahat ng leaves ng dandelion. Kalahati pa yung naiwan. Eh, na-dried na siya. Ayoko na siyang kunin. Kaya mag-harvest na lang ulit ako panibago. So yung mga bukol pa guys, ito bukol pa lang yan pwede. Pabubukahin natin yan para gumanda ulit itong harapan ng bahay. Ganda kasi pag maraming bulaklak, ang gandang tingnan. Yung mga roses ko ang gaganda na eh. Nabumuka na yung mga bulaklak, sana hindi maamoy ng deer. Kasi yung deer, family pa naman sila, buong family, 4-5 pumupunta dito, kinakain yung aking mga roses. Ewan ko ba? Ba't tuwan-tuwa silang kainin yan?
Kamukha to ng ano eh, ng chamomile guys. So bumili ako ng chamomile, German chamomile. Itatanim ko rin siya siguro doon sa kabilang area. So may pang isang linggo na akong tea. Itong harvest ko ngayon. Diba? Sarap magtanim, diba guys? Makaka-harvest ka. Libre. Tatanggalin natin tong, ito, damo to oh. Pero ano siya, kamukha siya ng milk thistle eh. Ngayon lang, sabi ni ChatGPT, ano daw, mas mabuti ng mag-ingat. At meron akong tinatanggal dito guys, nakahalo siya, yung hindi naman siya dandalayon. Kapatid siya ng dandalayon, pero hindi siya dandalayon kagaya nito guys. Oh. Ayan, tinatanggal ko to guys, oh. Hindi kasi siya dandalayon, kapatid lang siya ni dandalayon. Kasi yung bulaklak niya, ayan oh. Kumpol-kumpol. So, ano to, wild lettuce to guys. Kinakain to ng mga rabbit eh. Yung dahon nito. Tanggalin ko yan, kasi ang mas gusto ko dumami dito ay dandalayon. Tsaka ito nga wild disease, kasi nga, nakakain, napapakinabangan guys. Ang wild disease na bulaklak, pwede mo siyang i-garnish siya, salad, at pwede siyang gawing salad, yung bulaklak ng wild disease. So, mas gusto ko itanim guys yung nakakain, napapakinabangan. Kisa basta lang maghalaman. May halaman din ako yung mga roses, pero ang bulaklak ng roses guys, pwede rin yung tea. So, yung ibang dandalayon ko dito, nag-start na siya magkaroon ng bulaklak, hindi pa nga lang nagbo-bloom. So siguro ko another 2 weeks mamumulaklak na itong dandalayon ko dito na tanim. Ang kapal na eh. Kaya lang wala na ako dito. For sure nakabalik na sa Canada. Ito guys, hindi to dandalayon oh. Kasi purple yung ano niya, yung katawan. Wild lettuce yan oh. Tingnan nyo ang dahon oh, ang haba. So tinatanggal ko kasi natatali yung dandalayon oh. Ayan oh. Wild lettuce to kasi oh. Daming nabuhay dito. May ano kasi to eh, may fertilizer kasi tong lupa na to. Ito wild lettuce din to. Ayan oh. Wild lettuce din to guys oh. Pwede naman siyang kainin yung wild lettuce, kaya lang mapait. So, it's bitter taste. Ito another wild lettuce to. Natatalo kasi ng wild lettuce yung dandalayon kasi ang kapal-kapal niya oh. Isang puno lang siya, super kapal. Yung dandalayon kasi, ang kumakapal dahon, ito kagaya nito guys, ito ang dandalayon, o pakita ko sa inyo. Ayan ang tunay na dandalayon guys, oh. Hiwa-hiwala yung bulaklak niya, hindi pa siya bumubuka yan, oh. Tsaka hindi siya tumataas. Yung wild lettuce kasi guys, ito oh. Yan, wild lettuce to. Kilala ko na. Tatanggalin natin yan, oh. Ayan, oh. Tapos yung ugat niya, isang malaking diretso yan, mahaba. Ayan, oh, mga tinanggal ko, mga wild lettuce yan. Ito tanggalin natin kasi ito damo. Ayan oh. Damo to. So marami akong matatanggal dito na damo. Ayan, tingnan nyo naman oh, ang gaganda ng aking mga roses oh, 'di ba? Ayan oh, bumubuka na yung aking peach. Ayun, buka na yung isang flowers na peach oh. Ayan oh, 'di ba? Ganda. Sino ba namang hindi matutuwa dito oh. Ayan oh. Ayan, di ba? At ayan, oh, natanggalan na natin ang mga bukang bulaklak yung wild daisies. Ayan na, ang natira ay yung mga bukol-bukol na lang, oh. So, magandang tingnan kapag nalinisan. Kaya lang hindi ko pa nalilinisan yung pinakanloob niya kasi nga, kailangan pumasok ako dun. Ayan guys, di ba? May free wild daisies na akong gagawing tea. At may free flowers pa akong i-display sa loob ng bahay. Saan ka pa, o diba? Libre na ang ating tea and free flowers. Diba? Ganda, oh. Ayan. Here you go. Our harvest for today for 3 hours. Ayun o, dami o. So, here you go guys. This is the dandelion roots I harvested today. May 20 after few days that I harvest. So,
Ayan na, ito malinis na yan guys. It's clean already. That's why it's on the box. And this one, last rinse because I've been rinsing it for like almost 10 times. And I have my my bonus today. Wild Daisies flower. See? So working hard. Inabot na naman ako ng madilim sa labas. So ayan o, it's dark already outside guys. Ayan o, dark outside already. So, nag-abaho na tayo at ayun ang ating trabaho ngayon, maghugas. Ayan. At ito naman, ibababad uli natin to sa suka at asin. Ito na yung ating dried dandelion leaves. At ayan pa, meron pa tayo dito. Ayan. At ito na yung ating dried dandelion roots na hinugasan natin at binabad sa suka at asin. At yan naman yung umitim siya nung binabad natin sa baking soda. Siyempre may nakadisplay tayo na wild daisies. At kapatid ng dandelion na bulaklak. Wild lettuce. Yan, kamukha siya ng dandelion ng flowers pero maliliit. At ito yung ating avocado seeds na pinatuyo. So, ayan. Here you go guys. My harvest today in my garden. This is the kale, celery, and spinach that survived from winter. So, I still have harvest. Even I didn't plant it this year because I just came for couple weeks. And this is the rest. Here you go. The oregano, dandelion roots, lemongrass, and the daisies, wild daisies, garlic, and rosemary and sage. So this is gonna be my tea with ginger. Ayan pa, oh, galing din yan sa aking garden. So, sage, rosemary, and oregano is from my garden. Fresh harvest. And also dandelion roots and dandelion leaves. Hi guys! Good morning, good morning, good morning! So today, I water my plants this morning because last night, we went outside so I couldn't water the plants. So, look at my plants. Ayan, bumubulaklak na siya, oh, yung lily. Tsaka yung mga wild lilies, wild daisies, ayan na, oh. Kaka-harvest ko lang yan. Oh, ayan, nag-harvest uli ako ngayon. So, ayan yung foxgloves. At look at my beautiful. Ayan, oh, ang gaganda na ng aking mga roses. Ayan yung mga tinanim kong wild daisies. Ayan, oh. Nanlalagas na nga yung bulaklak nito, oh. Ayan na, oh, 'di ba? Ang gaganda ng aking mga roses. Ayan, oh. See, guys, ang ganda, oh. Buka na lahat ng mga bulaklak. Hindi naman lahat, but half of it yung aking peach. Oh, ayan. Inayos ko siya kahapon, guys. Ayan, oh, ganda, daming bulaklak, oh. Pati dandelion dito. Ayan yung mga tinanim kong dandelion last year. Ayan na, oh. Diba, ang ganda, oh. Yung mga tinanim kong dandelion after 6 months. Ayan na, oh. Namumulaklak na, oh, from seeds. Ayan, oh. Daming bulaklak ng aking white roses. Ayan, oh. Inayos ko, hinawanan ko yung kahapon, oh. Ang gandang tingnan, oh. Diba? Yan. Nakakatawa, oh. Ito yung mga tinanim kong dandelion after 6 months. Ayan na, oh. Yan, oh. Ito yung aking mga hinarvestan na wild daisies. At ito na ang aking nakuha. Ayan, oh. Yung dandelion, oh. Ang daming tumubong wild lettuce. Pinagtatanggal ko. At ayan, oh, 'di ba, nag-harvest na ako nung isang araw, oh. After 2 days, ayan na naman, oh, marami na naman akong iha-harvest. Nakakatuwa lang, guys, kasi
Every 2 days mag-harvest ako ng wild disease. Ganon din sa dandelion, everyday dandelion nag-harvest ako. Kaso wala pang mga bulaklak yung dandelion dito kasi nga minowing ng asawa ko lahat. So ang natira lang itong nandito. Late na yung pamumulaklak ng dandelion guys, oh, di ba? Harvest ng wild disease kasi papatuyuin ko din ang iba ginagawa ko din 'to eh. Hinahalo ko sa tina dandelion tsaka dandelion root saka dandelion, di ba? May pang tina uli ako. Ganyan lang pag may itinanim, marami nga anihin. Kahit nga hindi ko tinanim yung mga dandelion. Ayan na oh. Ayan oh. Yan oh, marami ng bukol ng dandelion. Sa sinabihan ko nga itong asawa ko, wag niya na imuwing kasi sayang naman oh, nasayang yung mga nakalabas ng bukol na bulaklak. Ayan oh, malapit na tong mamulaklak. Ayan oh. Kaya lang, pag bumuka na ang bulaklak nito, wala na ako. Nakabalik na ako sa Canada, guys. Ayan, ah. Ayan yung mga hinawang ko dyan. Pinaglalagay ko lang dito, oh. Ang daming damo kasi. Ayan, maganda na, oh. Natutuwa ako sa aking mga roses kasi super dami ng bulaklak. Ayan, oh. Inayos ko kahapon. Kinabig ko siya papunta dun sa bintana kasi nandito siya lahat nakaano sa tabi ng ito, naaabot ng deer. Kinakain lahat ng roses. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng tukod. Ayan oh. Kahapon, pinagtutukuran ko. Tapos kinabig ko papasok. Para hindi maabot ng deer. Kasi nga may bakod oh. Yan. At ito oh. Ayan oh. So, after 2 days nito, bukas, buka na to. So, another 1 day. Ayan. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa kasi may halaman akong magaganda. Kasing ganda ko, day. Kaya parang na mukha, no? Yabang eh. Diba? May pangtina ako. Good for 2 days na to nati. Yung aking wild disease. So, ayan na. Yung nahawanan, oh. Yung garden ko, nahawanan ko na yung ibang part. Kaya lang ang dami ko pang hahawanan. At yan naman, yung aking mga garlic, pinagtatanggalan ko na siya ng mga hay. Ayan, dito ko tinambak lang sa gilid. Kasi gagamitin ko uli yan. Ayan na yung aking mga garlic. O, diba? So, hindi man lahat tumubo na garlic. At least, kalahati man lang ng 600 na tinanim ko. Kasi more than 600 garlic ang tinanim ko. Ito, binilang ko more than 60. Tapos ito, mga 72 or mga 80 itong dito. Kasi mas malaki to eh. Case kumpara dito sa kabila. So at least magkaroon man lang ako ng harvest ng mga 200. More or less 200 na puso ng garlic. Masaya na ako. Kasi may nabuhay at ang gaganda ng buhay ng aking mga garlic. Yung tinanim ko sa paso guys na 5 piraso. Ayan, dadalawa na buhay. Isang malaki, isang maliit. At ito, 5 piraso din dito, dadalawa ang nabuhay dito sa paso. So, hindi successful yung tinanim sa paso, guys. Successful 30%. Pero mas maganda talaga yung pag magtanim kayo ng garlic ay sa lupa. Kasi yung lupa kasi mainit yung sa paso. Sa bagay, itong paso, nilubog ko din yan sa sa lupa. Iba pa rin yung sa tunay na lupa kumpara sa paso. Pero kahit pa paano, may nabuhay sa tinanim ko sa paso. Yan. Nakakatuwa lang kasi. Natutuwa ako kasi kahit pa paano, may maha-harvest ako after 4 months. Ayan na yung mga foxgloves, oh. Ayan na, oh. Ang dami kong hinawa na foxgloves. Yung dito, oh. Ang dami. Yung dito, guys. Tingnan nyo naman yan, oh. Puro yan dandelion, oh. Marami na akong na-harvest dito na dandelion, root sa kadahon. Ayan, oh. Ito, daming foxgloves, oh. Ayan, oh. Tatanggalin ko yan lahat. Kasi natatalo yung mga tanim kong halaman. Ito, halaman talaga yan. Ayan, oh. Kalimutan ko kung anong pangalan nitong halaman na to.
Ayan, yung daming mga weeds. Ang dami ko pang hahawanin guys, oh. yung tinanim ko dito na ano yan, oh, natatalo ng damo, oh, yung aking blueberries. Ayan, oh. Kinain na rin ng ano ng deer yung blueberries. 5 yan na blueberries tinanim ko dito. 3 lang yan na buhay. Tsaka ayun, oh, yung dwarf na blueberries. Wala eh, kinakain ng deer. Ang galing ng deer, kahit natakpan siya ng damo, kinakain pa rin niya, nakukuha niya. Ayan, oh. Kawawa yung mga strawberry ko. Ito arugula to, oh. Yan, ang daming bunga, tsaka bulaklak. Ang ganda ng ano ng arugula, oh, ng bulaklak, purple pink. Yun, which yun, nakalimutan ko anong tawag doon. Ayan yung aking spinach na kapag harvest pa ako. Tingnan nyo naman ang foxglove, so ang dami, oh. Yan. Yan, radish yan, yung bulaklak na puti. Ang dami ng foxgloves dito. Makati. Pag hinawan ko yung foxgloves, ang nangangati ako ng husto. Ito yung tinanggal ko kahapon na blackberry. Tingnan nyo, kumapit kasi matinik eh. Yikes. Ow! Shoot! Nadali ang aking daliri. Matinik. Foxgloves dito. White, purple, tsaka pink. Ayan, may dandalayon na dito, oh. Ito, kinakain talaga ng deer, oh. Nakalimutan ko kung anong halaman to. Matanong nga si ChatGPT. Ayan, ang ganda ng ano niya, bulaklak. Ayan, oh, may bumuka na sa dandalayon. Nagpakita sa akin kasi malapit na akong umalis. Ayan, kahit pa paano, oh, may mga lumitaw ng bulaklak ng dandalayon, oh. Ngayon lang yan. So many dandelions drying. It's been 2 days raining. So I use my heater in my room to dry this naturally. Ayan. So, yan. The rest are dried. So I did, so this is all for my hard work in our backyard. And it keeps raining every day, guys. Again. Only one sunny day and then raining again. So, maganda siya kapag natuyo ng natural dry, sun-dried. Ito, dinadry ko siya sa room ko sa heater. Ayan. Ito kahapon. Ito the other day na harvest. 2 to 3 hours ako mag-ano niyan guys, magdig, mag-harvest, matrabaho kasi makonsumo din siya sa baking soda. Kasi nga, or sa suka. Naubos ko na 2 galon na suka. Kakababad ng mga roots. Marami siya kapag na-harvest nyo at nalinisan, pag natuyo, kagaya nito guys. Ito, alam nyo kung ilang harvest ito. 3 times ko tong hinarvest. Yan lang ang naging resulta. Siguro kung nung row siya, mga 7 kilos. Nung row or 10 kilos. Ngayon, wala pa siyang 1 kilo guys. Nagsishrink na bumababa ang timbang niya. At yan ang aking wild disease na sinasama ko din siya sa aking dandelion tea. Yan. Diba? Tiba. Yan. Kasi ito, pwede siyang gamiting salve or skin balm para sa allergy. At ito naman ay gagamitin ko siyang pain relief balm kasi isa sa mga ingredients. So at least, hindi ko na siya bibilhin kasi nagtiyaga ako mag-harvest ilang araw na. So 10 days na akong nag-harvest nito guys. Ayan, oh, dandelion and wild daisies. At ayan. Ayan ang mga pinatuyong roots. Etong roots na to. Ayan. Ito binabad siya sa baking soda kaya siya umitim. So, yan ang nagiging resulta guys. Nagto-turn dark color kapag binabad sa baking soda. At ito ay binabad ko sa suka. Para to kill all the bacteria at germs. Ayan, sa suka din yan. Naubos ko na 2 galong suka na malaki. So, magastos din guys. Kaya baka isipin nyo, hihingiin nyo lang yan sa akin ng free. Excuse me, ginagastusan ko yan at ang pagod ko. Alam niyo kung magkano ang per hour na ngayon sa Canada. Like me, I am a healthcare. It's $30 per hour. So, ilang araw ko yung ginawa? 2 weeks. Mag-harvest ng dandelion. Ayan. So, 2 weeks na nag-harvest ng dandelion.
At nagpapatuyo. Tiyagaan din magpatuyo at mag-harvest. Matrabaho. Good morning, good morning. Like I said yesterday or last night, I'm gonna do the harvest today for wild daisies. So, ayan siya. Ayan, tingnan nyo naman ang ganda ng ating mga halaman sa harapan ng bahay. Ganda. At ito yung i-harvest natin. Yan, wild daisies. So, every 2 days guys, nag-harvest ako nito kasi bumubuka yung bulaklak niya. Yan. Ayan, pabuka na yan. Within 2 days, i-harvest ko na naman yan. Magagalit na naman sa akin ang mga bees kasi nauunahan ko sila sa bulaklak. Ang ganda nito. Di ba? Ganda, oh. At ito yung isang nilipat ko na strawberries. Nilagay ko na siya dito. Madaming bunga kasi ang liliit guys kasi nga natabunan niya ng natabunan siya ng mga damo tapos kinain pa ng deer. Ayan, oh. Tingnan niyo, ang daming nakain ng deer, oh. Yan, mga putol na yan. So, ito na-harvestan ko na ito ng isang araw. Yung spinach, mamumulaklak na kasi. Ang dami kong kalamansi na nabuhay. Itong sasakyan na to sa anak ng asawa ko. Sa asawa ko yung red Tesla. Ayan, dito na ulit tayo. Ha-harvest tayo nito. Ang laki na lagayan ko, oh. So, nakakatuwa mag-harvest, guys. Harvest ka lang ng harvest. May makakain ka na, oh, di ba? Ito yung isa pang yung kahapon inilipat ko sa paso na strawberry. Kasi sobrang na siya dun sa sa area ng pinaglagyan ko ng bakod. Wala akong pambakod. Ayan, oh, yung isang dandalayon may bukang bulaklak. I-harvest ko na din to, oh. Di ba? Sasama ko siya sa tea na wild daisies. Ayan. Uy, may mga bumuka ng bulaklak guys. So, makakapag-harvest ako ng dandalayon ngayon. Ayan, oh. Ayan, oh, di ba? Sa nito next week, marami-rami na yan. Kaya lang next week wala na ako dito, guys. So, 4 days to go. 4 days na lang ako ngayon. Ayan, oh, di ba? Dami ko na namang i-harvest na wild daisies. Oh, ganda ng nagbukahan na halos lahat ng bulaklak ng roses ko, oh. Di ba? Ang bango, sarap ng amoy ng mga bulaklak. Ayan, oh, yung bees, oh. Nako, magagalit ang bees, panigurado sa akin. Di ba? Nakakatuwa, oh. Nakakatuwa lang kasi imagine niyo naman ang ganda na, no? Puro bulaklak, oh. Di ba, oh. Dito ko talaga 'to nilagay kasi nga ano siya ng bintana, yan puro bintana yan, oh, glass kasi 'to eh. Yan, oh, puro bintana. So at least may maganda man lang natanawin. Tapos sa harapan pa ng bintana, yan, oh, panamulaklak yan, last year ang ganda. Pagbalik ko dito by August, guys, makikita niyo ulit, papakita ko ulit sa inyo. Yan. Harvest tayo. Harvest ba? Tinalian ko 'to eh. Ayan, oh. Ayan, oh, tinalian ko siya kasi tumutumba eh, para nakatayo. Yan lang, pag wala ako dito, hindi ito madidiligan kasi busy ang asawa ko. Hindi niya ito asikasuhin. Teka nga, makaakyat. Ayan. So, after 2 days, harvest na naman ako. Tapos wala na, balik na ako ng Canada. Ang ganda ng araw ngayon, kaso may kami, may eyes, may ophthalmologist check up, papatingin sa mata. So, dito na rin ako sa US. At nung, kailan ba yun? Yes, kahapon, yesterday it was my dental appointment. So, today naman, eye doctor naman. So, ayan. Itong mga roses, hindi ko na yan gagawin kasi natutuwa ako tingnan eh. Masaya ako kapag nakakakita ako guys ng mga maraming bulaklak. Ayan, oh. Diba? Makapag-harvest na ng dandalayon. So, hindi ko i-harvest yung mga bulaklak ng roses para may magandang nakikita sa bintana. Ito lang na wild daisies kasi every 2 days may bulaklak to eh. Ang roses kasi matagal ang bulaklak eh. At least itong wild daisies after 2 days, marami na naman siyang bulaklak. Para siyang baby's breath guys, yung katawan ng wild daisies, pero wild daisies siya, hindi siya baby's breath. Basta yung mga dahon niya kahawig siya ng baby's breath, saka yung katawan ng wild daisies. Ang kaibahan lang, ang baby's breath na plants ay maliliit talaga yung bulaklak. Mapipino. Ayan, oh, dandalayon siya, oh. Ano yan? Bukas, mag-start na yan bumuka. Ayan, meron na, oh. Ang daming mga bees na maliliit. Kukunin ko na to. Sorry, bees. Ito, maladry na to, hindi ko nakunin para maging binhi. Ayan. Ayan. So, bukas, may buka na yan maliliit ulit. Ngayon, after 2 days, harvest na naman. So, this is the life in the farm, guys. Masarap, masaya. It's calming, like what you hear. Birds humming, and river water flowing around the house. So, yan ang maganda dito. May sarili kaming river. Our river is connected to the huge Columbia River Gorge that in between of Washington State and Oregon State. So, connected siya sa huge river na in between ng boundary ng dalawang state dito sa US, Oregon saka Washington. So, kami, nasa area kami ng Washington pa, at river na malaki na, tapos sa kabila ay Oregon. So, mas malapit kami sa Portland Airport. Ayan, oh. Ayan, oh. Makakarami na ako ng nito, harvest na dandalayon, guys. Kasi ayan, oh, marami-rami na din. Oh, di ba puro yan dandalayon guys, yung nakikita nyo na inaapak-apakan ko lang, puro yan dandalayon, ang tataba na. Ano na kasi ito, ilang years na to eh. So malalaki na ang ugat niyan. Pero hindi na ako mag-harvest guys ng ugat. Kasi matagal magpatuyo. 4 days na lang ako. Ayan, bulaklak naman ang i-harvest ko. At least makakuha ako ng bulaklak bago ako umalis. Ayan, di ba? Ayan, harvest natin. Tapos bukas, yung mga hindi pa buka na bulaklak, bukas buka na yan. Bukas naman harvest ulit bukas. Itong maliliit, kahawig din siya ng dandalayon. Tingnan nyo, ang cute, oh. Para siyang clover, yung bulaklak. Yan, daming parang clover pero hindi siya clover. I-research ko pa guys kung anong tawag dyan. Yan. Ang dami oh. Kahawig siya ng dandalayon pero ang bulaklak niya malalapad oh. Ang cute, ang ganda. Natutuwa ako dito yan. Hindi yan pwedeng kainin eh. Kasi pwede naman tikman, hindi ka naman mamamatay. Kaya lang pag naparami yata ang ano mo, delikado din. May mga ibang damo na pwedeng kainin, kagaya ng dandalayon. Yan. Di ba?
Magagalit ang mga bis sa akin. Kanina nga nakaupo ako, nagbibilad ako, nagpapaaraw ako. Nilapitan ako ng bis. Lumapo talaga sa balat ko. Kala ko, tutunduin ako. Hindi naman. Ayan o. Maliliit pa yung bulaklak niya kasi babago pa lang eh. Pag bumuka na to ng husto, maganda to. Eh, kaso muki sa... Ayan o, tinan nyo o. Oh, yung maliliit na bis. Ano bang tawag yan sa maliliit na bis? Sorry. Ayan. Kukuhanin ko muna. Magsasawa naman kayo pag alis ko eh. Kasi ang balik ko dito, August na. Eh, ano pa lang ngayon? May pa lang ngayon. May 27 na ngayon dito dyan sa Pinas, may 28 na. O tama ba? 27 ba ngayon? Parang 28 na dito eh. Ewan ko ba? Basta 4 days na lang ako kasi June to ang balik ko sa Canada. O, diba? Hindi ako makakapaghawan kasi maya-maya aalis na kami. Pupunta kami sa eye doctor. Kaya mag-harvest na lang ako habang nag-aantay ng oras. Ayan o. Hinagad ko talaga ngayon o. Tapos after 2 days, meron na uli yan. Ang ganda kasi sa skin ito eh. Natural moisturizer. Maganda sa balat. Ang ano, tsaka may antioxidant din ang dandalayon. Ayan o. O, diba? Ayan, kukunin ko lahat ng bulaklak kasi iilan lang to eh. Guys, so tingnan nyo, ang gaganda oh. Grabe, ang galing oh. Ang dami niya no. Ang gandang tingnan no. Pero minumoving din kasi to ng ano eh, ng asawa ko hanggang doon no. Sayang, hindi siya dandalayon eh. Ang lalaki ng mga puno dito guys oh. Mga 100 years na to. Itong mga puno na to oh. Puro na lumot oh. Tingnan nyo naman oh. Yan. So, ito. Yan. Kasama to sa 10 acres na lupain ng asawa ko. Lupain niya kasi kanya lang naman to. Hindi naman akin eh. Yan. Yan, area na yan, daan. Tsaka hanggang doon sa ibaba ng river. Itong isa patay na, oh. Yan. Hinahayaan niya lang to guys na babagsak. Kasi, pag pinaputol yan, sana wag bumagsak dito sa daanan niya. Kasi pag pinaputol yan guys, isang putol lang ha, putol, is 1,300 or 1,500 ang bayad. Puputulin lang ha. Eh, pag... ginawa pang ano, yung inayos-ayos, mas malaki ang babayaran. $5,000 yan. Ayan. Kaya hindi siya nagpapaputol ng mga puno dito. Sabi ko magpaputol siya, gawing 2x2 kasi ako na lang ang gagawa ng ano, garden terraces. Sabi niya, gagawa ka ng garden terraces. Ang mahal-mahal magpa-cut ng mga puno. Kasi sabi ko, ang gaganda ng mga puno mo. Sobrang dami. Ayan, tingnan nyo naman guys. Oh. Napakarami. Oh. Ang lalaki niya. Oh. 100 years na yan. Yung mga puno na yan. Yan o. Kanya yan lahat. Ayaw niya. Sabi niya, bibili na lang daw ng ano, ng mga 2x2 na igagawin dun sa garden ko. Kaysa magpakat kasi mas mahal ang bayad pag nagpakating ka nitong mga puno na to. Kumpara sa bibili. Yan. Dami, di ba? Sabi ko nga, ang dami. Hinahayaan niya lang yan. Bahala na yung... Sabi niya nga, bahala na ang kalikasan kung kailan mamatay ang mga puno na yan. Ayaw niya yan, basta-basta putulin. Di ba? Ang dami, oh. Ayan na yung bahay. Yan. Paglakad. Kakahanap ng dandalayo na ipipiking, guys. Eh, wala pa. Wala pang mga bulaklak. Yung malapit sa kalsada. Ayan. Diba? Maririnig nyo, lagaslas ng tubig. Yan, oh. Ayun, yung aming falls, waterfalls. Yan. Ito meron to, fountain to eh. Ayan, oh. Kaya lang nasira. So... hindi niya pa naaasikaso. Sabi ko nga ipaasikaso niya to maganda. Tapos tataniman ko dito sa palibot ng mga bulaklak. Mga bulaklakan. Ito oh. Terraces garden din to guys. So, pag dito na ako nakatira, once nakamove na ako dito, permanent resident na ako dito, yan, maasikaso ko to lahat. Naubos yung mga bulaklak ng dandalayon guys. Ang natira yung hindi dandalayon yan oh. Yan. At ang kabila naman ay puro blackberries. Yan. Marami ng bulaklak. So by August,
pagbalik ko, mag-harvest na ako ng mga blackberries. So, that's how life is in the farm. Ito, ang ganda ng foxgloves. So, ayan o, puting-puti o. So, 3 colors ang foxgloves namin. One is white, purple, and pink. Ayan yung aking garden. Ayan, makakapamitas ako. May mga ano rin dito sa garden ko oh. May mga wild daisies. So, pipitasin ko na rin to guys. Ayan. Tuwan-tuwa ako dyan oh. Yan oh, ang bulaklak niya, ang ganda oh. Awan ko guys, so nakatambak sa daanan ng asawa ko kaya nagalit siya kahapon sa akin. Ayan o, ang dami yung ganda ng foxgloves. So, batik-batik o. Ayun, tingnan nyo, ang taas o. Ayan o. Diba? Tumataas ng bonggang-bongga ang mga foxgloves guys. Ay, ayun, maraming wild daisies. Ayan. So, wild daisies ang hunting ko ngayon. Ayan o. Kita nyo ang taas o. Mas mataas pa sa akin guys. 7 feet. Itong foxgloves na to. Ayan o. Mas mataas siya sa akin o. Tingnan nyo naman o. Ang laki ng puno o. Ayan o. Diba? Mas mataas sa akin. 7 feet. Ayan, maraming wild daisies. Oh. Yan, ganyan ako dito. Nag-iikot lang ako sa paligid ng farm. Ay, ayun oh, yung rabbit oh. Para makahanap ng iha-harvest na wild daisies. Ayun yung rabbit oh. Ah, tumago. Takot sa akin eh. Nagtago. Tumakbo. Kasi kaaway ko mga rabbit kasi nga kinakain yung mga tanim ko na halaman. Yung tinanim kong carrots last year, ang dami. Wala ako guys na napakinabangan. Agad ng ng rabbit yung carrots ko. Ayan, ma-harvest na nga ito. Ang ganda oh, ang dami oh, kumpul-kumpul oh. Ang lalaki pa ng bulaklak oh. Ayan, harvest na natin. Ayan si rabbit oh. Ayun, tumakbo na. Takot sa akin. Ayan oh. Ito, gagawin ko din to guys na garden. Yan. Yung malawak na yan. Hanggang doon. So, pag dito na ako nakatira, marami na akong may itanim. Lahat ng klase ng gulay. Matatanim ko na. Guys, ang pinagawang water station ng asawa ko kahapon para daw sa magiging garden ko dito. Oh, yan. Yan, magiging garden ko to guys. At yung kabila din, magiging garden ko yan. So, papabakuran niya to ng mataas para hindi mapasok ng deer. 'Di ba? Ang lawak ng aking magiging organic garden, guys. So, isang taon siguro ako magtatrabaho nito para mapaganda ko. Yan oh, lawak oh, 'di ba? Hanggang doon sa kabila. Yan. So, magiging garden ko yan. Di ba? Ang lawak ng aking magiging garden in the future dito sa US. Eh, biro mo ba naman, 10 acres lang to. Wala na, wala pang mga bulaklak yung ano dito, mga dandalayon. Gahanap talaga ako eh. Sa Canada, marami ng bulaklak. Spring pa lang ng bulaklak ng mga dandalayon. Dito very late ang pamumulaklak. Nag-uumpisa pa nga lang mamulaklak. Minuwing na ng asawa ko. Kaya ayun. Wala tuloy akong wala akong masyado na harvest. Ito lang oh. Yan ah. Yan. So kahit pa paano, pang ano na to, pang 2-3 lagaan na to guys. So idadrive ko na yung iba para madala ko din siya sa Canada. Yan. Back home na. Naka 30 minutes din ako sa labas. Mag-walking habang nag-harvest. Naghahanap ng iha-harvest more. Kaso mo eh, wala na eh. So after 2 days uli, marami na uli yan. Tingnan nyo, gumaganda yung mukha ko pag ano, naaarawan, nabibilad sa araw. Dito wala na eh. Diyan, tanggal ko yung dandalayon. Diyan kinuha ko yung roots. Ito oh, mamumulaklak na rin yan. Pagbalik ko niyan sa August, maganda na yan. Yan. Ayun talaga ang ganda oh.
Tingnan nyo, nag-survive talaga yung mga avocado sa sa winter dito. Ayan pa lahat ng avocado ko nabuhay, nag-survive. Ang namatay talaga yung lemongrass. Pati yung aking taro, nag-survive yung iba namatay. Because it's raining today, here my work as from our inside thing. So maraming abo. Yan ang gagawin ko, magsigsig or magsaligsig. Ayan. So maulan sa labas, hindi tayo makakapag harvest ng ating dandelion. So ito na lang ang gagawin natin ngayong araw na to, magsaligsig or magsigsig ng abo para sa organic fertilizer. So sinisigsig natin yan para makuha yung natural na abo. Hindi pwede yung charcoal na color, guys. Or oling, hindi pwede yan. Kailangan yung abo lang. So sisigsigin natin yan at kukunin lang natin yung abo na pino. At ito ang ating natural fertilizer, di ba? Yan, Merlinda's Organic Fertilizer, avocado seeds, eggshells, coffee, banana peel, molasses, mussel shells, and wood ash. So ako yan nagawa, ito na siya, Andito na rin yung dinray ko na seeds ng avocado. At ito may coffee, so yung ating pinaglagaan ng coffee. At ito syempre ang molasses. At yung itlog ay binayo ko. Ayan yung eggshells. At ito yung aking ginamit mano-mano. Kasi wala dito yung aking blender na pangdurog. So ayan, mano-mano guys, ang trabaho ko ngayong araw na to. Para sa organic fertilizer sa aking organic garden. There you go guys. After nasigsig natin, ayun yung basura, yan. Tapon na yan. Pero kung pwede rin naman yan ilagay sa lupa, sa garden. Pero kailangan sa mga gilid-gilid lang guys. Huwag sa malapit sa halaman kasi pwedeng mamatay ang halaman nyo kapag nilagyan nyo ng maraming charcoal or abo. At dito natin yan ilalagay. Gagamitin natin tong yung garapon. Diyan natin yan i-stop. Kasi ito, timplado na to guys Natimpla ko na to So, pwede na to ilagay sa halaman. At ayan na nga siya Yan yung mga mixture niya yan. Yan. So, yan. Mga basura lang yan guys. Pero malaking pakinabang para sa halaman. Dito nang gagaling ang ating abo. Yan. Buksan natin yan. Yan ang aming ihawan sa loob ng bahay kapag taglamig yan. Binubuhay yan. At pwede ka magluto dyan sa yan. Pwede ka magpatong dyan kapag may may apoy. Pwede ka magpatong dyan at magluto sa ibabaw yan. Ayan, tapos na tayo magsigsig. At ito na, puno tayo ng isang puno dito. Siguro kung mahigit 1 kilo to guys. Yan. So, recycle. Ito naman yung kape. Yan. So, kompleto na to. Pwede nang pang sa halaman. Ayan. Pwede na siyang pang fertilize sa halaman. At ayun, syempre, basura na yan. Tapon na yan. Pwede nyo rin tong ilagay sa compost. Kaya lang, masyadong sobra sa pH balance. Siguro tatanungin nyo ako bakit nagkailangan maglagay ng abo sa fertilizer. Kasi ito po yung pang pH balance sa lupa. So, ayan po. Ayan. Pang pH balance po sa lupa ang abo. Kaya kailangan ilagay natin siya sa fertilizer. Kung gusto nyo ng organic fertilizer para siguradong healthy at pure organic ang inyong mga kakainin at aanihin. So ito lahat siya ay garbage or basura na mula sa kitchen except sa molasses. Kasi yung molasses binili ko talaga siyang dry molasses. So ayan, madali lang po magawa ng DIY organic fertilizer. Yun ay kung masipag talaga kayo. Sa mga tatamad-tamad na laging nakatunganga at gusto ilalamon lang ng hindi nagtatrabaho, wala mangyari sa buhay nyo.
Diyan sa Pilipinas, maraming abo. Yung mga nagluluto sa kahoy, ang dami yung makukuhang abo. O yung mga kumakain ng tahong, ng mga talaba. Yung mga shells niyan, i-dry nyo, durugin nyo yan. Napakaganda niyan sa halaman. Isa yan sa mga ginagawa kong fertilizer. So, kung gusto nyo makita yung mixture, kung ilan ang measurement, kasi hindi po pwedeng marami ang ilalagay nyong abo sa inyong halaman kasi baka mamatay ang inyong halaman, madadried out kasi pag napasobra ng taas ang pH balance ng inyong halaman, hindi po pwede. So kung gusto nyong malaman ang aking recipe, nasa YouTube channel ko po, Danmier Vlog, panoorin nyo yung live streaming ko na how to make organic fertilizer. At hindi lang po ganito ang pwede nyong gawin, pati po ihi. So nasa Danmier Vlog ko rin po ang kung paano ang mixture ng ihi para maging fertilizer. So, lahat po libre na. Hindi na kayo bibili. Complete nutrients para sa halaman po ay ang ihi nyo mismo. So, wag nyo pong iihian yung halaman nyo kasi mamamatay yan. Kailangan may timpla din po ang ihi. At lahat po yan ay nasa Danmier Vlog, D-A-N-M-I-E-R, Vlog, V as in Victory, L-O-G. So, lahat po yan makikita nyo sa aking YouTube channel. Kung paano gawin ang mga healthy tips para sa pagtatanim. At ito, marami na itong malalagay. Marami na itong matitimplahan. Mga more or less 8 to 10 gallons na organic fertilizer na powder. So, sa Canada, meron akong 8 gallons na organic fertilizer. Ang kulang lang doon ay ang wood ash or abo. So, dadalhin ko yun dito sa Washougal, Washington, yung aking mga ginawa sa Canada. Lahat yun guys, compost na dinry ko sa oven. So, warm dry lang. Kaya maganda sa halaman, natural. So, ganun po ako ang ginagawa ko. Hindi po ako nagamit ng mga fertilizer na puro chemical kasi nagiging cause po yan ng sakit sa katawan. Kaya ang dami na pong nagkakasakit ngayon kasi mahilig gumamit ng mga fertilizer na hindi organic. So, good luck sa inyo. Sa mga tamad magawa ng sarili nilang fertilizer at sa mga walang pambili, ito po ang solusyon. DIY, do-it-yourself fertilizer. Hi guys! I got harvest again today. The other day, I harvest dandelions and wild daisies. And today, because it's sunny, so I go out. Yesterday, I couldn't do anything because it was raining. So, I harvest again parwid kasi magluluto uli ako ng baked salmon. Isasama ko siya sa baked salmon para sa akin. At ito naman ang ating na-harvest na dandelion at wild daisies. Ayan. Inagad ko guys yung yung dandelion, oh. Agad na agad ang dandelion tsaka wild daisies. So, it's my last day today for harvesting everything of this. And also, I have here rosemary and oregano. All organic. So, yeah. See? At least may pakinabang yung garden ko, guys, kahit hindi ako nagtanim this year. Oh, ayan. I didn't plant anything this year. All of this is from last year, so. And the dandelion, of course, been here for a long time in this land. Diba? Oh, diba? Marami na yan. Ibibilag ko to siya guys kasi dadalhin ko siya sa Canada. I only have 2 days. Yan yung ating panglagay sa baked salmon mamaya. At saka ito yung ating pang tea mamaya din. So kahit pa paano, habang nagpapaaraw ako, siyempre ito yung ginagawa ko. Gusto ko magpaaraw kasi kakalabas lang ng init. Alauna na guys ng hapon. Ngayon lang uminit. Kanina makulimlim. So, ngayon lang lumabas kasi nagpaaraw ako. So, huhugasan na natin to para maibilad. At yung iba gagawin kong tea. So, ayan na guys. Nung ating nahugasan, napaghiwalay ko yung dandelion at yung ating wild daisies. Natutuwa ako dito sa wild daisies na to kasi tingnan nyo ang kulay. Oh. Meron siyang pink. Ito yung wild daisies talaga, maliliit. Ito namang isa oxtail daisies naman to. Pero pwede din siyang inumin. Ayan, tingnan nyo, ang ganda nito. Oh. Purple pink. Pag sa ilalim, ayan, purple pink. Tapos, ayan yung ibabaw niya. Nakakatuwa, 3 colors siya.
Bali 4 colors. White, purple, pink, yellow, and green. So, nakakatuwa tong wild disease. Ang cute. Ayan. So, ito, gagawin natin tong tea. At ito naman ay para sa sabon na gagawin ko. Ayan. So, pinili ko yung mga wild disease kasi pang tea at ito ay pang sabon na gagawin ko kasi mag-o-open na tayo online ng ating sabon na business. At meron na rin tayong business license. My last day here today here in Washougal, Washington, in our house in the middle of the forest. I call this place before middle of nowhere because no neighbors. So now I'm just gonna look my flowers here. And, diba? Ito guys this is my stress reliever. Oh, diba? Sugarcane roses. 3 colors. At kapag malapit na siya matutuyo, ayan, nagtuturn siya sa ganyang kulay. At meron siyang pure red roses. Yan, oh. These are in one rose tree or plants, but they have different flowers. Look at that, see guys? So 3 colors of flowers, these sugarcane roses. That's why this is one of my favorite. And of course, the red roses, it's falling already, the flowers. And my peach, ayan, nag-iiba na yung kulay niya, nagiging light peach after nagda-dry out. Ayan. So beautiful. Oh, ayan. This gonna come out maybe another week or 2 weeks. And of course, hitik sa bulaklak ang aking white roses. So, diba? Yan. Yan. Mamimiss ko to. I'm gonna miss this place and I'm going to my garden over there to finish the cleaning up. It's my last day. And tomorrow, noon time, it's travel time going back to Canada. So, yeah. My, think, 18 days here in Washougal is done. Last day today. So, welcome back on August after 2 months. Ayan. Ayan. Siyempre, ikutin muna natin ang bahay bago tayo lumayas, bumalik ng Canada. So, mahirap din guys, ang dalawa ang tirahan. Dalawa ang bansang tinitirhan. Canada and USA. Ayan. Oh, diba? So, marami ako dyan na nilagay na crowfish. At 3 fish na kasi nalaki ng daliri ko. So, siguro, after 8 months, malaki na siguro yon. So, hindi ko na sila nakikita. Baka, ano sila, kasi dito ko sila pinakawalan. I let it go here, the crowfish and the fishes. But, you know, since it's going down, maybe the fish go down there to the big area. Yan. So, they might hear down here the big fish now from the Columbia River Gorge. Gonna continue my cleaning the garden. Ay, mamimiss ko to. At ito yung mga peony na bulaklak guys. Ang babango. Ang aking peony dito. Mabango to. Oh. Dapat tutukuran ko to eh. Kasi bumabagsak siya guys. Oh. Bango. Hawig siya sa amoy ng rose. Ayan oh. May 3 na siyang flowers oh. Ayan oh. 3 flowers ng peony. Di ba? Bala ko sana tong ilipat kasi natatalo siya guys ng ng fern. Tinanggal ko yung fern. Ayun yung fern oh. Ayan oh. Buti sana kung nakakain yung mga fern namin dito. Hindi eh. Hindi guys nakakain ang pako dito sa amin. Sayang nga. Ini-research ko to kung pwedeng kainin kasi gusto kong gulayin eh. Hindi daw.
Sabi sa research, hindi daw to pwedeng kainin. Itong fern na to. Eh, tabing ilog siya, oh, tabing river. Sabi ko nga, siguro pwede namang kainin. Kaya lang, syempre. Iba kasi siya, oh. Ayan, oh. Ang dami nito, guys. Dati palibot yan sa bahay. Pinagtatanggal namin. Kasi sabi ko nga, hindi naman pwedeng kainin. Walang pakinabang tong pako na to, eh. Hindi tanggalin. Ayan, oh, tinan nyo, oh. Diyan talaga siya tumutubo sa, ano, sa tabing tubig. Ayan, oh. So, comment below guys kung pwede kainin itong pako na to. Pero sabi kasi ni ChatGPT, hindi daw pwede eh. Pati ni Google. Kasi ibang klase daw tong fern na to, hindi nakakain. So, maglalagay tayo guys ng fertilizer. Yan. Yung ating DIY homemade fertilizer dito sa ating strawberries. Kasi pag nalagyan ko to ng fertilizer, didiligan ko to guys. Damihan na natin, marami naman to eh. Yan. Makabawi man lang tong ano. Kasi ginabnab ng ano to eh, ng deer. So makabawi-bawi man lang siya. Yan. Okay na yan. Tapos maya-maya, after ko maghawan, magdidilig na ako guys. Maghahawan muna ako. Because this is my last day here today. So I need to clean up the whole area down there. Trabaho mag-garden guys, as in. Kailangan kasi natin matapos to eh, bago ako umalis. my husband and his daughter went to see a movie. They want me to go with them and I said no because I have to finish the whole thing before I leave. Yes. Ay, sayang, nabunot yata yung ibang oregano. Ayokong mabunot yung oregano guys. Katabi kasi siya ng oregano. Marami-rami na akong nahawan. And my husband said, oh, you're gonna clean up. When you come back, it's gonna be a lot of grasses again. And I said, well, at least I remove the thick grasses. So when I come back in August, I have to make another cleaning up again. Sobrang kapal kasi ng damo eh. At least matanggal yung mga lumang damo. Diba guys? Instead na magliwaliw ako, mag-enjoy kasama yung aking asawa at yung anak niya para sa panonood ng sine, mas pinili ko guys maglinis ng garden ko. Kasi sayang yung huling araw ko na magliwaliw lang ako tapos yung garden ko naman eh madumi pa din. So ayan na, natira yung sage. Uy, may blackberry. Kailangan matanggal tong puno ng blackberry kasi ang bilis kumapal ng blackberry. Sa sobrang lakas ko guys, pangatlo na tong pang sudsud ng damo. Nakadalawa na ako napuputol yung binibili namin sa store. Ito binili ko sa Amazon ng mahal guys, $35. May kasama pang dalawa na maliit. So at least ito medyo matibay. Nainis yung asawa ko, nakadalawang bili na siya ng ganito. Nasisira ko. Sabi ko kasi sobrang lakas ng asawa mo kaya nasisira, napuputol. Dito talaga natatanggal siya. Kasi sa sobrang tigas ng damo, ang hirap kaya magdamo dito guys, ang tigas. Kasi yung mga ugat ng damo guys, nasa ilalim talaga siya ng ng lupa. Sanga-sanga.
Ayan. Ito itinira ko kasi gusto ko makita kung anong itsura ng bulaklak nito. Kaso maalis na ako, mabubuka pa ito next week. Puti yata ang bulaklak nito. So at least, nabawasan na yung damo. Naku, sira yung ano. Tanggalin ko na nga lang. Andito yung damo. Ayan, nasira yung ano, wild disease. Nasa puno talaga ng wild disease yung ugat ng damo. Tanim ko na lang ulit. Ayan. Wild disease kasi ito sayang. Kaya nang putol na. Baka mabuhay pa. Ayun naman, may makapal. Kaya mo na nga. Ang hirap kasi. Ang daming damo. Ay! May natirang carrots guys na isa oh. Tika, itanim ko ulit to. Para bumunga siya. Gusto kasi mamunga to eh. Didiligan ko na lang ulit. Kasi last year talaga naubos ng ano, ng rabbit yung aking mga carrots dito. Wala akong natikman. May natira pa lang isa oh. Ilagay lang ulit natin. Tingnan nyo naman yung damo oh. Ugat lang yan. Pero pag ito nabuhay, ang dumadami. Kumakapal. Ayan oh. Doon ako sa baba sa sunod. Mas makapal dito guys. Ang daming dadamuhin dito. Marami kasi akong itatanim dito guys, kaya kailangan hawanan ko to. Pagbalik ko sa August, may mga itatanim ako dito. Siguro mga herbal. Kasi gusto ko magtanim ng comfrey plants, plantain, arnica, basta yung mga nabubuhay ng nagsusurvive ng winter. Kasi yun ang kailangan ko sa paggawa ng mga skin balm or salve para sa mga allergy, pain relief. So, imbis na bibili ako, magtatanim na lang ako guys. Para in the future, hindi na ako bibili. Tikas. Sabi ng asawa ko sa akin, wag na daw ako maghawan kasi mapapagod ako, last day ko na. Sabi ko, kung hindi ako maghahawan, sino maghahawan sa garden ko? Sabi niya wala. Sabi ko, hindi ganun din. Ako pa rin naman lahat. Kaya imbis na manood ng sine, maglinis na lang ako ng garden. So habang sila nag-i-enjoy sa movie, ako, eto, hard work, naghahawan. Ayan, masabit. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pagod. Ay, masakit sa udog. Ah,
makakuha ng upuan. Thank you Lord Jesus Christ. Natapos din ako after 3 hours. Ayan na. So ayan na guys, yung nahawanan ko ngayon. Malinis na yung aking mga herbal. At pati itong, yan na. So ayan na guys, ang nahawan ko. Nahawanan ko na tong pangatlong area, pang-apat, saka yung pang-5, pang-last na pinakamaliit. So mahirap hawanin kasi nga yung mga damo guys ay makakapal at antitigas. Ayan o. Diba? Ayan o. Yung nilagyan kong organic fertilizer. Sana mag-survive. So magdidilig na ako guys ngayon. At ito, nakapag-harvest na rin tayo ng dandalayo na ating ilalaga ngayong gabi hanggang bukas ng umaga na to. Kasi bukas, yayasin na ako back to Canada. At nakapag-harvest pa uli ako ng fireweed. Ayan. O, may fireweed na naman ako panglagay sa aking pang-ulam o pagkain. Kasi yung ulam ko pala, yun lang kinakain ko, walang kanin. Ayan. So ito, paborito to ng deer, kinakain niya. Hindi ko alam kung anong halaman yan or anong weeds. So yung fireweeds, yan, tinira ko siya. Kasi gusto ko makita ang bulaklak niyan kung ano. At ang sarap ilagay sa sinigang guys ng fireweed. Diba? Pagkain ko damo, pero ang sarap, manamis-namis. So magdidilig na ako guys para makabalik na ako sa loob ng bahay kasi magagawa pa ako ng carrots, cookies. Pagod na ako. Imagine nyo, naka 3 hours, mahigit din ako dito, 3.5 hours na naghawan. Oh. Ayan na, diba? Ang ganda na. Oh. Malinis na ang aking garden, diba? Happy na ang aking garden kasi nalinisan siya. Oh. Ayan, oh. Natanggal na yung mga damo-damo. Ayan, oh, 'di ba? Kita nyo na yung mga natirang halaman. Kunti na lang. Wala na sa kalahati kasi nga hindi naman guys ako nagtanim. Hindi ako nagtanim ngayon. Pero nakapag-harvest pa din ako. Mag-harvest ako ng mga dandelions. Ito yung ating cilantro or parsley na natira. Ayan. Yung ating ano, oh. Ay, natumba yung aking ano dito, oh. Asparagus. Maraming bunga yung asparagus eh. Ayan. So tinira lang natin yung napapakinabangan. Kagaya ng wild daisy saka dandelion. Ayan oh. Maraming dandelion. So by August siguro i-harvest ko na yan lahat. Kasi tataniman ko to ng plantain. Ayan. Oh, yung ating garlic. Malapit na yung i-harvest. Couple months na lang. Pagbalik ko sa August, harvest time. Diba? Ang saya-saya. Kapag may tinanim, maraming aanihin. Kung ako guys, sumama nanood ng movie, di wala akong natapos na hinawan dito sa garden. At least, pinagpalit ko yung paglilinis ng aking garden kaysa sa panonood ng sine. Diba? May pakinabang. Kasi pag nanood ka ng sine, isang araw ka lang nasayahan. At least itong garden ko, may mga halaman pang nakatanim. May maha-harvest pa ako pagbalik ko sa sa August, 'di ba? So, be smart. Maging masipag kaysa maging tamad. Baba na ako dun sa E13 gate, guys, kung saan yung papuntang Canada. Ang nangyari sa ilalim, walang internet connection. Kailangan ko ng wifi. So, bumalik ulit ako dito sa taas, sa second floor ng Portland Airport. Nakainis, as in talaga nanakod tanging yung gate lang ng plane papuntang Canada YBR ang ang doon talaga nakabukod Air Canada kasi bumili kami ng tickets United Airlines pero tinatransfer nila sa Air Canada yung yung sasakyan sila sosyo combine ang United Airlines and Air Canada. Kaya bumili kami ng ticket sa United Airlines pero tinatransfer nila yung passenger sa Air Canada. So, bukod tangi, yung lang Air Canada ang sa ilalim, sa ground floor. Lahat ng airlines dito sa second floor ng Portland. So, nanonood ako ng YouTube channel na mga videos ng mga ibang content creator. So,
umakyat ulit ako dito sa taas. Kailangan ko ng internet signal. Wi-Fi pala, Wi-Fi. Kakainis, as in hindi talaga makakonek sa ilalim, sa baba ng Wi-Fi. Buti pa dito sa taas, may Wi-Fi. Haba pa naman ng oras kung pag-aantay, another 3 hours pa bago makasakay. Kasi nga, ang flight ko ay 3:45. Hinatid ako dito ng 12:45 ng aking hubby. So 12:45, 1, 2, 3, 4. So 4 hours talaga. 4 hours bago ako mag-fly. Andito na ako. Kaya matagal ang pag-aantay ko. Kasi may business meeting kasi siya eh. So kailangan niyang umattend sa business meeting niya kasi siya yung CEO. At ako CEO na rin ako ng aking bagong business. O, diba? Galing. Parehas na kami mag-asawa CEO. Ang tila mo. Pwede pa na umakyat dyan ang bata. Yan. Iba-ibang ano. Iba-ibang cheese ng klase ng tila mo. Ayan. Tilamok bottled water here in Tilamok fast food in airport. Cute daw, ang ganda oh. Diba? Ayan, Tilamok, Tilamilamok. Lalakad kami sa labas ng airport. Hindi kagaya nung sa second floor na nakadikit sa sa gate exit. Dito hindi. Ito kami sa ground naglalakad Air Canada. Ayan. Ang liit lang pala nito Iilan lang kaming pasahero. Ayan. Ayun yung mga luggage guys liit lang talaga sa loob guys. 2-seater lang ang plane nasa unahan. Ayan Two-seater lang. Two-seater lang talaga. Kaya liit. Maano ko. Masakit ako sa kayo. Pag nakakababa.